Hello mga katotoong mga DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon po ating pag-uusapan ay tungkol po sa pagsukat ng vernier caliper. Okay po, ito po isang vernier caliper. So bago po tayo magsimula, sabihin ko muna sa inyo mga parte nito, different parts nito. Ito po yung tinatawag na outside jaw. Ito yung sumusukat sa outside measurement o karamihan mga diameter po. O itong lower jaw kung tawagin. Ito naman po yung inside jaw. O tawagin po naman ay inner jaw. At ito naman po yung ating po ang tinatawag na kanya pong depth rod o yung tinatawag po na depth gauge. Sukat naman po ito sa lalim. Okay po. At ito pong kanyang pwestong ito. Yan. Yung mga sukat na yan ay yung tinatawag po na main scale. Sa main scale po natin ay nasa centimeter. Yan po 1 cm, 2 cm, 3 cm. Hanggang dito po tayo 15 cm and so on. Okay po. At alam naman po natin ang 1 cm is equivalent to 10 mm. Ano po? At ito po 2 cm, ito po ang 2.5 cm. So, ang increment po ay yung ating division dito kung centimeter po ang ating gagamitin. Ang isang linya po ay 0.1, 0.2, 0.3 hanggang 0.9 and then 1 centimeter. Kaya po ang basa nito, pag dito po tayo 1.1, 1.2, 1.3. Ganun din po dito sa 2. 2.1 centimeter, 2.3, 2.4, 2.5 centimeter. Kaya po kung mapapansin niyo, yan po. Yan. So almost po ang ating pong 1 inch is equal to 2.5 centimeter o 2.54. Yan pa. Yan. Ayan. Okay po. Nandun po siya sa lugar na yan. Excuse me po. So yun po ang pagbasa sa centimeter. Kung millimeter naman po, since 1 cm, ito naman po 1 linya, yung linya po natin, increment po 19, ay magiging 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, or 10 mm. Okay po, 10 mm po yan. So 20 mm, 30 mm. Because 1 cm is equal to 10 mm. Okay po. So, sa pagkuha naman po itong ating mga parts na ating vernier caliper, halimbawa po ito, pag kinuha niyo po outside diameter, ito pong vernier caliper mas magandang gamitin kaysa po magsukat kayo dito. Ako, mahirap po magtansya. So ang loob naman po, dito naman po kunin, ito naman po yung gagamitin. Yan. So makikita niyo rin po ang sukat dito. Ganoon din po kung kukunin nyo ang lalim yan, ito ang po gagamitin natin. Ito, yan, ilabas nyo lang po na ganyan. Yan po, pasok nyo yan at baba nyo. Ayan, and then tingnan nyo ang sukat ko ilan. Okay po. So yun po pamaraan ng pagsukat ng ating pong vernier caliper. Ano po? So paano naman po pagkuha ng sukat dito? Okay. Ito po kasi yung dalawang ating manner of measurement na to, o dimensions na to. Ito nga po ang main scale and vernier scale. Nandito po yung inventong ginawa ni Mr. Vernier. Okay po. Yung pong French mathematician na-discover po, nag-develop o nag-design po itong ating vernier caliper. Siya po isang French at dinesign po niya noong 1631. Okay po. So andito po yung sustansya ng kanyang pag-design ito. Ito po. Kung makita po ninyo, nakalagay dito ay hanggang 10 at ito po ating caliper ay may nakalagay na 0.02. Ang ibig pong sabihin yan ay ang ating pong design itong ating caliper ay sukat niya, pinakamaliit na sukat na kanya ay to the nearest 50 o 1/50 mm or equivalent to 0.02 mm. Ito po yan, yung division po ng maliliit na to. Yan po.
Yan po ibig sabihin yan. Yung division po niyan, yan po maliliit na yan. Yan po sa burner niyan. Yan, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, and 0.1. Yan po ibig sabihin yan. So 0.02 ang division ng increment niyan hanggang sa makarating po tayo dito. Yan, halimbawa nandito tayo sa 7, 0.7 plus 1 division, 0.72. Okay po. So yan po ang pagbasa dito sa Vernier caliper, dito sa Vernier scale niya. Okay po. At dito naman po sa main, gagamitin po natin ang millimeter. Okay po. Halimbawa, susukatin po natin itong ating busing. Kunin po natin yung diameter niya. Siya nga po pala, bago po kayo magsukat, siguraduhin nyo po na tayo po yung naka-0. 0 po ito at 0 yan. Sabihin po, pareho po siyang nakatutok sa 0 yung ating mga guhit. 0 po yan, nakatutok, nakatapat dito sa 0. Ito, ibig sabihin yan, 0, 0 po siya. So wala pong gap, wala pong naipit sa magkabila. So ibig pong sabihin yan, naka-calibrate po tayo. Tama po magiging sukat natin. Pero kung halimbawa hindi pa tayo nagsusukat, meron ng ganyan, wala, mali po magiging sukat nyo. Okay po, dapat po 0, 0 yan. Okay, huwag nyo pong gagamitin itong dulo ito. Baka po mamaya kamalan nyo, yan ang pinanukat nyo, yan. Ba, may pagitan na po yan, hindi po yan po pwede yung edge na yan. Dapat po yung 0. Kung may initial reading na po kayo kaagad. So dapat wala, ayan, 0. Yan po gagamitin nyo, hindi po ito edge na ito. Ano po? Okay, sample po nga po natin ito ating busing. Ayan, ano po yung sukat niya. Yan, kung titingnan ninyo, ayan po, yun ito siya, 16. So 16 mm po ang ating pong busing. Okay, yan, ganun po pagsukat niya. So halimbawa naman po ito rod, sukatin po natin rod dito po sa gitna pagsukat yan. So ano po ang sukat niya? Nasa 8 mm. Ayun po. Okay. Ayun. Kung sakali po hindi tama, eksakto, halimbawa ganito. Ayan po. Yan yung pong puti. Yan. Nasa pagitan ng 8 and 9. Ilan po ang measurement yan? Hindi po pwede sabihin 8 yan o 9 yan. Andito po ang gamit itong Vernier scale. Po. So, nasa gitna po siya itong 8 and 9. So, malapit po siya dito sa 5, pinakagitna. Hanapin niyo po yung guhit na to at yung guhit dito na magsesentro, magtatapat. Hanapin po natin. Ayan po. Ang nagtapat po ay yung 5. Ito pong 5 ang tumapat. Ayan po. So, ibig sabihin, ang sukat nito ay 8.5. 8.5 po yan. Kung sakali naman po ang tumapat ito ay ito. Ito ang tumapat, halimbawa, yung pangalawang ito, galing sa 5. Ay, dito. Halimbawa, ito po, 0.5. So, yan po halimbawa, dito po tumapat. Nagkatapat siya dito. Ang magiging sukat po nun ay 8.52. Si 2 po, 0.2 po. O 0.02 increment po niyan. Yan po. Yan. O, halimbawa po, isa pa. Yan. Bumaba naman siya sa 8. Yan ang kanyang sukat. Yan. Po. Baba pa natin ang konti para mas kita.
Kaya yan. Bumaba po siya na ganyan. Ayan. So, kung makita nyo, halos nasa kalahati din siya. So, dito tayo titingin sa mga kalahati. Ayan. Ganun din po, 7 point. Oh, medyo sobra ng konti. 7.52. Mas malapit po, mas tapat itong 7.56. Okay? So, halimbawa naman, ayan. Halimbawa naman po, ganyan ang sukat. Malapit na malapit po siya sa 7. So, kung makikita niyo po yung pagitan niya, so malapit siya, wala siya sa gitna. Malapit sa 7, ibig sabihin, downside po, below 5 po ang sukat niya. Ayan. Kanina po nasa gitna, kaya mga nasa gitna siya. Ngayon, kung nasa taas po yan ang pagitan nito, nasa high side. Nandito po sa high side yan. Ito po ngayon, nasa ibaba. Mababa siya. So, 7 point. Napin po natin dito. So, below 5 po yan. Dahil mababa yan sa gitna. Yung kanyang sukat. Ito po. 7.44. 7.44 po ang kanyang sukat. So, yun po lang ang pagsukat gamit ang caliper at vernier scale. I-add lang po ninyo yun. Nakukuha nyo rito millimeter dito po sa vernier. At yung vernier po, ito po mas maganda po ang sukat dito. So, 1/50, 0.02 po. Iba po kasi 0.05, 0. something. Mas maganda pa ito, pinakamaliit po. Maganda po itong klase na to. Mas accurate po siya. Okay po. So, yan. Okay, so, I think, sundan nyo lang po yung aking tinuro na yan. At matututo po kayo sa paggamit ng vernier caliper. Ganun din po yung pagsukat ito. Sukat po niyan. At titingnan nyo lang po yung lalabas na sukat dito. Ng 0, 0 na katapat. At sa vernier naman po, titingnan nyo kung saan magtatapat po dito ang kanyang linya doon sa millimeter tsaka linya rito. Yun po ang kanyang decimal point. Okay po. Dito po ang ating sukat sa whole number at dito po ang decimal number. Okay po. So, sana po ay nakatulong ang ating pong informasyon na binahagi sa inyo ngayong araw na to. At magamit niyo sa inyong pag-DIY. So, dito na lamang po. Hanggang sa muli. Bye-bye. And God bless us all. Ingat po kayo palagi.